Go Hong Wei, Lusutan. Hindi naman agad naging instant millionaire ang mga taong yan. Nag-fail muna. Alam niyo po bakit maganda ang salitang failure? Meron akong nabasang libro. Ang title po ay Dare to Fail. Malaysian author by the name of Billy P.S. Lim. Ang pinag-usapan doon, hindi mga success stories. Ang pinag-usapan doon, yung failure ng mga tao na yumaman. At ang nakakatuwa, pag binasa mo yung libro, yung first page pa lang, ang makikita mo doon, istorya ng Miriam Kiambao. Pamilya mo ba yung Miriam Kiambao? Siya ba yung beauty queen na naglalakad at nadapa at tumayo? Isa sa mga dahilan kung bakit nanalo si Miriam Kiambao, kasi nung pagtayo niya, tama, nataas doon. Hindi siya nahiya bumagsak kasi importante, marunong kayong tumayo. Sa buhay ng tao, tanda mo to, it's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Kung kayo ay nag-fail sa relationship before, sa business, sa employment, o sa networking company, nag-fail kayo before, okay lang yan. Ang importante yung present. Ngayon, tumatayo kayo ulit at willing kayong mag-umpisa. Tama ba yun? How can you appreciate the word success? Lahat tayo gusto maging successful, yes or no? Yes! Lahat magiging successful. Pero hindi mo alam kung ano ang kahulugan ng success kung hindi mo alam o dinaanan ang salitang failure. Tama? Ano yung success kung hindi ka nag-fail? Ma-appreciate mo lang ito kapag kayo ay nag-fail na maraming beses. So normal na naman. Alam niyo po kami, bago naging gumanda ang buhay namin, nag-fail kami na maraming beses. Ang point ko lang, huwag na huwag kayo matatakot mag-fail sa mga nagbuhay natin. Okay ba yan? Yes! Okay ba yan? Yes! Sabi nila, alam mo, maganda sana yan. Kaya lang, ang pinag-uusapan lagi, puro pera. Ito ba yung negosyo? Yes! Tayong lahat ay magpakatotoo. Kasi minsan, sa Ortigas, ha? Pag may mag-talk, pagdating ng mga seminar, may mga narinig ko sa labas. Papunta pa lang, ay naku, networking. Ayaw namin yan. Bakit naman po? Kasi puro pera-pera pinag-uusapan. Natural. Ito yung negosyo, hindi ito relihiyon. Tama mo ba? Yes! Tanong kayo, ang pera ba importante? Yes! Importante ba ang pera? Yes! May boses ba ang pera? Yes! Oo. Sa bahay, sino ang nasusunod? Yung nakatatanda o yung may pera? Yung matalino o yung may pera? Pera! May boses ang pera. Pag may pera ka sa bahay, ikaw may command. Tama? O subukan ninyo, pag may mga reunion. Pag may Christmas reunion, di ba? Family reunion. Masarap ba? Uy, mga inaanak, pila kayo. Mga pinsan, mga kapitbahay, pila kayo. Marami kong pera. Merry Christmas, 1,000 sa iyo. 1,000 sa iyo. 1,000 sa iyo. Masarap ba yun? Yes! May boss ang pera. Eh, mainggit ka. Wala kang pera, pero matalino ka. Mainggit ka. Mga kapitbahay, pila din po. Mga inaanak, pila. Matalino ako. Eto, talino ko. Eto, talino ko. Ha? Gets you ba ako? Iba ang may pera. Alam niyo po, meron tinatawag na financial freedom. Bago ako dumiretso dito, nagpunta muna ako sa South Mall. Tama? At makapansin mo, kanina, sumilip ako sa McDonald's. May financial freedom ba yung ganun tao? Na ito yung counter, mayroong nabibigyan may mga customer, ganito itsura. Ano yun? Namimili naman sa pagkain? O naghaharap ng pinakamurang value meal? Financial freedom ba yun? Nagpunta ako sa fine dining sa restaurant. Pag nagpunta ng restaurant, may mga menu. Tama ho ba? Ginagawa niyo ba yan? Pag may menu, saan nakatingin? Sa kaliwa, sa kanan? Saan? Ano nga sa kanan? Wow! Sarap nito, steak. Nakita-impression ako. Baka hindi ako matunawan. Financial freedom ba yun? Paano yan? Kasama mo yung anak mo. Daddy, gusto ko pong fried chicken. Fried chicken, anak, sandali. Nakita-impression. Naku, anak, makolesterol yan. Financial freedom yun? Kaya freedom, malaya.
Malaya kayong namamasyal, pero wala kayong actually kaliyaan. Kasi marami kang gustong bilhin damit, gustong tikman na pagkain, hindi mo bili kasi wala kang lamang pera. Tama mo ba yun? So iba'y mayroong financial freedom. May mga piloso pa. Ay nako, okay lang. Kahit wala kaming pera, basta importante, nagmamahalan kami. Narinig mo na yan? Walang pera pero nagmamahalan. 5 anak mo. 1 linggo nang hindi kumakain. Sabihin ng mga anak mo, Tay, gutom na po kami. Lalabi naman tatay, mga anak, ako rin. Ha? Di bale, mahal ko naman kayo. Come to Papa, magyakap-yakap tayo. Tapos yung bunso mo gumagana, hinang-hinana. Anak, kaya pa yan, bangon naman, mahal kita. Mga bagay na nakatatawa. Pero nangyayari ba? Yes. Kaya ngayon pa lang, importante na mahalin ninyo na importante ang may pera. Sabi nila, the love of money is the root of all evil. Para ho sa akin, maliban doon, para sa akin, the lack of money is the root of all evil. Pag ang tao walang pera, kaya maraming krimen. Nang-hold up, nagkikidnap, walang pera eh. Imagine nyo, alam nyo ba sa ginagawa nyo ngayon? Kayo'y tumutulong para mabawasan ang krimen sa Pilipinas. Kasi pag mayaman ka, hindi ka na maiisip manloko ng ibang tao. Magnakaw o mang-hold up. Tama ho ba yun? Now, sabi ng iba, sandali muna, yung bang kumpanyang yan lang, eh global lang ba ang paraan para ang tao ay yumaman? Alam niyo hindi. Nagkataon lang sa negosyong to, meron tayong mga sistema na para kayo yumaman kahit hindi ka nagpag-aral. Kasi unang-una, kapag ginawa mo ang negosyong to, ang tawag sa inyo ay boss. Masarap bang maging boss? Kasi kapag ikaw ang boss, ikaw ay may control ng oras at ikaw ay may control ng income mo. Pag may income, doon mo makukuha ang iyong mga pangarap. Tama mo ba? Ano? Umpisahan natin ang tanong. Kayo ba ay may mga pangarap pa? Yes! Grabe, may mga pangarap pa kayo? Yes! Kumusta pangarap nyo? Ang gulo nyo? May mga pangarap? Yes! Kumusta pangarap? Ha? Kaya may salitang pangarap para makuha. Ang pangarap pag hindi nakuha, bangungot yan. O sige, umpisa na.